Good afternoon guys. Duty natin today is RCL 68. Linya tayo ngayon. Ang tawag dito, City Operation. Ipas ang dala natin. Ang kasing kumpanya namin na to, meron siyang City Operation, meron siyang tourist. Wala lang siya international. Dito lang siya. Minsan may international siya. Pero madalang. Tourist pa rin naman yun. Hindi naman siya international talaga na So, sumahan na ako. Kaya. Sobrang lambot ang upuan ko. Sakto po natin si Kapan. Let's go. Mula garahe hanggang dun sa business center sa LC, around 20 minutes. Kung walang traffic, kung may traffic, 25 minutes. Napanga tayo sa tupat. Kanina pa ako nag-iintay dun eh. Kasi yung pinalitan ko si Mr. Manson. Tama lang yun dun. Ito lang talaga yung maagang dumating. Kaya na, may may lumalangit-ngit sa bus natin yung sa door. Medyo malangit-ngit. Kain na natin. Huwag kayo iiyak. Ano bang pag-uusapan natin today? May nga pala ako kanina umaga. May biyahe din ako kanina umaga, yung school. Nag-start ako ng 8:40 in the morning, tapos natapos siya ng 12:45. Yung oras lang naman. Pero yung driving time nun guys bali siguro nasa lang ang driving time mo. Wala pang isa't kalahating oras. Dito kasi sa Puro. Lahat ng bus gumagamit ng taco. Pati truck gumagamit ng taco card. So it means meron ka lang limited time na magmaneho. Exactly 9 hours lang. Doon sa 9 hours na yun, pwede mo siyang hatiin 4.5 at 4.5 na driving time. So dun sa driving time mo na yon, 4.5, need mo mag-rest ng 45 minutes. So ganito yan. Paano ka mag-rest ng 45 minutes? Pwede mo siyang hatiin sa dalawa, yung 45 minutes. So, kailangan bago matapos yung 4.5 hours mo na driving time, ma-consume mo yung 45 minutes na break time. Yung rest mo. So it means pwede mo siyang hatiin 15-30. Pwede mo rin naman siyang gamitin buo 45 minutes. Nasa yun na lang kung may enough time ka para makapag-rest. Tuloy mo yan! Bahala ka sa buhay mo! So need mong ma-consume yun bago matapos, or pagka malapit na matapos ang 4.5 hours mo. Yun ang rules dito sa Europe. Kahit sa trucks, ganyan din. So doon sa 9 hours mo na driving time, meron kang rest na
1.5 hour na rest. So, every day may driving time ka na 9.5 hours. Yun ang daily driving time mo. Pero, meron siyang pwede kang mag 10 hours kung mag-break ka ng 1 hour after mo makonsume yung 9 hours mo. So magiging 10 hours yung driving mo nun. Pwede mo lang yung gawin na plus 1, yung sa 9 hours plus 1 is 10. Pwede ka mag 10 hours twice a week. Yun ang rules ng TACO. So, twice a week mo lang yung pwedeng gawin mo guys, ha? Hindi mo lang siya pwedeng gawin sa mga susunod na araw kasi overdrive ka. Or mas, doon sa overwork. Yun. May fit ang rules dito sa TACO. Kaya, sa mga Pinoy, syempre tayo sa Pilipinas, kailangan tayo nakagamit ng tamang card. Basta maneho ka lang ng maneho. Hindi tayo masyadong pamilyar. Kaya pagka gusto mo magmaneho dito sa Europe, mga European countries, tulad dito, Netherlands, Kuwait, kailangan mong kumuha ng TACO card. May isa pang guys, sa mga bansa na gumagamit ng TACO card, meron niyang tinatawag silang control. Yun yung mga nagpapatrol sa mga highways, minsan nasa mga terminal yung patrol, yung control. Kapag ka nahuli ka at may violation ng TACO mo, bayad ka automatically. Hindi ka paalisin hanggat hindi ka nagbabayad. Babayaran mo yung violation mo. Pagkakaalam ko hindi ko lang sure kung magkano yung penalty kapag na-overdrive ka or na-overwork ka. May penalty sa driver, may penalty din sa company. Tulad itong company ko. And then, once nahuli ka na may violation ka, automatically papalit ka. Yun ang dito sa Europe. Kung gusto mong makapasok dito sa bus driver, gusto mong magmaneho as a truck driver, pag-aralan mo mabuti yung sa TACO. Yan ang pinaka-important dito sa YouTube. Oo, importante ang license, pero ang pinaka-importante nga dito yung Code 95. Isa pa yun yung Code 95. Pinatawag dito. Hindi ka makakapagmaneho ng bus at trucks kung hindi ka nag-undergo ng examination din sa Code 95. Sa mga susunod na videos natin, isi-share ko kung paano gumamit ng TACO machine at kung paano gamitin. I-explain ko mabuti kung paano gamitin ang paggamit ng rest mode sa iyong TACO. Tapos yung mga signs and symbols dun sa TACO machine, explain ko din kung anong mga meaning nun, kung anong magamit mo, explain ko mabuti sa inyo para ma-share ko din yung knowledge mo. Yun guys. So ngayon, on the way tayo ng RCL o para sa duty ko today ng linya. Pero hintayin nyo guys, panoorin nyo hanggang dulo. Papakita ko sa inyo kung gaano lang kaiksi ang ruta na to, ang biyahe natin na to. Matutuwa kayo.
Pwede na! At ganun lang pala kadali yung suot ako ngayon. Para ka lang naglalaro. Kaya stay tuned lang. Pakita ko sa inyo yung kaat papunta dun sa business center ni Sagsag. So yun guys, nandito na tayo sa sa biyahe ko ngayon doon sa linya ko RCL 68. Isa itong ang lugar na to is isang business park, business hub siya. Dito mo makikita ang Lotus, kung alam nyo ang Lotus, IBM, yan. Tapos may mga hotels tulad ng yun, nandun sa kaliwa natin ang Hotel Artemis, yan. Maraming dito, maraming mga companies dito na halos sa mga software ganyan, tsaka sa mga computers, yan. Yan ang mga dito, companies dito sa lugar na to. Tsaka isa pa pala guys, dito sa Netherlands may bayad ang pagsakay ng bus. Pero dito, except dito sa linya namin na to, walang bayad ang pagsakay ng bus. Subsidized siya ng government. Ang government ang nagbabayad sa company namin para dun sa serbisyong binibigay ng kumpanya. Ayun. Tapos maya pabiyahe na tayo. Bali 3:53 tayo magsisimula, 3:30 pa lang, so meron pa tayong 23 minutes na pwede mag-usap. Pero wala pa akong alam sa inyo, kwento sa inyo sa mga susunod na video, or dito sa video na to mag-comment kayo kung ano yung mga gusto nyo pag-usapan regarding dito sa Europe, especially Netherlands, Croatia, and Malta. May mga knowledge tayo dyan. Hindi ko naman sinasabing alam ko lahat ng mga rules dito sa Europe pagdating sa pagmamaneho ng bus. Dito sa mga specific na bansa na napagtrabahuan ko, especially Malta,
Croatia and Netherlands. Ayan, may mga knowledge tayo. So mamaya-maya, iikot tayo dito ng isang biyahe. Papakita ko sa inyo kung gaano lang kaiksi ang biyahe namin na to. Ilang bus stop lang ang iikutan mo. At panigurado, hindi ka tutuwa ka sa ruta namin na to. So, mamaya. Tapos na duty natin. Pabalik na tayo ng yung garahe. Yun, medyo mahaba-habang araw natin ngayon. Medyo nakapagod, pero ayos lang. Okay pa. Pagdating ng garahe, as usual, linis ng bus, refuel ng tangke, refuel ng AdBlue. Yun. Tapos uwi na sa apartment. So ano ba yan guys? Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na lang sa YouTube channel natin. Tapos paki-pindot na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating mga videos. Ciao!